Mayan Dami dyan nyo na, ready na yung bahala kakausapin natin. Makakasama po natin live via Zoom ang dati pong Senate President, si dati pong Senador Tanong natin Aquilino siya. Coco Pimentel III. Magandang hapon po, Sen Coco. Good afternoon. Good afternoon, Maan, Zandro, sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa inyo, lalo na yung sinasabi niyong tinatalsikan ng tubig baha. Oo nga po. Oo nga Mag-ingat, po. mag-ingat. Oo nga lalo yung mga kababayan nating talagang, nako, kailangan lumusong. Oo, tsaka yung mga pedicab driver, tsaka tricycle driver, imposibleng hindi yan matalsikan ng tubig na baha. Yung mga nagtitinda. Mga Mga nagtitinda nagtitinda sa rin. ating mga palengke. Talagang lubog lagi. At may mga lugar tayo di ba? Minsan Malabon, Ubando. Yun yung talagang Lubog sa baha. all year round ata, di ba? Pero ang topic natin ngayon, Sen Ay, Coco, hindi naman pumasok naman tayo. hindi naman tungkol sa baha. Pero don't you wish, Sen, sana po nasa Senado pa rin kayo ngayon para mag-participate dyan sa impeachment trial ni VP Sara? Well, nung nasa Senate ako, ang attitude ko lang naman ready lang sa anong trabaho. So kung may impeachment, ready ka lang. Kung walang impeachment, di okay lang din. Actually, dagdag trabaho yung impeachment. Kakain talaga ng maraming oras yan. Kaya I appreciate the dedication of our senators now. Kasi hati yung I think focus sa umaga, mo. umaga ata sila nag-impeachment, then Opo, hapon 10 o'clock. legislative session. Si Senator Pimentel kasi, ito'y bar top notcher. Kamusta po yung paghimay, yung proseso na isinasagawa ngayon, especially now na nasa day 13 na tayo ng impeachment Palang. trial. Parang isang buwan din. Ang layo pa nito. Ano po yung ano pong take nyo? Oh, di ba medyo streamlined na? Medyo wala na yung mga dating yung like nung day 1, day 2 na day 3 na puro objection tapos paulit-ulit pa yung grounds. So ngayon medyo streamlined na ngayon ang proseso nila. So tingnan mo I think naka-present sila na more than 800 vouchers ba yun o documents? Opo, yung acknowledgement receipts. Receipts. Acknowledgement receipts. O di, mahaba yan kung talagang, kunyari gusto lang i-delay nung isang party, pwede niyang gawin yun nasa dami ng kanyang mga observation. Pero ngayon mukhang streamlined na kasi alam naman ng mga lawyers na sui generis ang impeachment, hindi masyado dapat rules of court. Hindi masyadong lahat ng letra ng rules of court i-apply mo. Ito pong nagaganap na proseso talagang nalantad, nakita natin na marami palang red flags. In fact, ang sabi nga po nung naunang mga witness, kagaya ng mga opisyal ng Land Bank, na unusual. Sinabi naman ng COA, yung mga kinatawan ng COA na marami silang nakitang irregularidad. Sa tingin niyo po ba yung disbursement ng pondo ng pamahalaan kailangan na pong maglagay pa ng safeguard? Kasi nga po, nakakatakot na yung milyon-milyong pondo na confidential fund at intelligence fund in-encash at inilagay sa gym bag. O i-tighten, dapat i-tighten, pero yung paglalagyan kasi wala namang pakialam na yung bangko doon, di ba? Syempre kung nagbi-withdraw ng cash, kailangan meron talaga siyang lalagyan. So hindi na sila makikialam kung linagay mo ba yan. Ano yung mga Sako testimony man na yun, narinig natin, gym bag or kung minsan armored car, di ba? May narinig tayong ganun, armored car So ang kailangan na lang natin i-tighten yung ating mga procedures, lalo na siguro yung audit, itong COA. Kailangan palakasin natin ang ating COA. Ang alam ko merong new government auditing code na bill na assign ito kay Robin, pero hindi naman nung time ko na isang beses lang linagay sa floor yan, tapos nag-interpolate lang ako na sandali, inabandon na ni Robin, hindi na niya dinipensahan. Napunta kay Robin ito kasi this is a very long law, code. Kinuha niya yung Committee on the Revision of Codes. Kaya mabigat na committee yun kasi
mga legal codes, ang mga voluminous codes ang involved diyan sa committee na yan eh. Mhm. Lalo na po ang sinusunod ngayon yung 2015 pa na circular ng COA. So do you think it's about time na siguro hindi na lang circular, baka kailangan na ng pagsasabatas nung nilalaman ng circular. Lalo na, yun nga, na-discovery natin, Sen Coco, na yung bawal pala gamitin sa medical, tsaka pagbili ng gamot, itong confidential at intelligence fund. Pero ginamit ito. At later on na lang nalaman, kasi nga nung ino-audit na yung acknowledgement receipts. Gawa na lang ng batas. Ako, meron akong dirinaf noon na sa CIF, yung confidential and intelligence funds, isama na yung mga detalye on how to liquidate it. Una sa lahat, i-define what is an intelligence fund, and then anong ahensya ang pwedeng bigyan nito. Limitado lang dapat yan kasi intelligence fund, dapat meron kang intelligence mandate or intelligence work. Tapos, ano naman ang confidential fund? Limitado din ang mga ahensyang bibigyan mo niyan. Yung confidential. Tapos, ilagay na lang sa law para wala ng gulo how to liquidate such funds. So, ano siya, kailangan mo siyang bigyan ng konting difference sa regular funds. Kasi nga, nagkikreate ka nga ng ibang category ng funds. Ano lang yan, general fund o regular expenses. Tapos ito inaalaw mo ng konting flexibility yung ahensya, binibigyan mo siya ng confidential and intelligence fund. Kasi meron siyang gagastusan na sometimes mahirap i-dokumento. Oo. 'Di ba? Kasi yung informer mo, wala namang OR yun eh. Hindi naman lahat ng tao may OR eh. So, 'di ba? Sir, yung halimbawa, kasi sa intelligence work, medyo nababad tayo because nag-cover tayo sa NBI. Nakikita ko yan na parang merong mga informants o assets na ginagamit. Tapos, syempre kailangan mong bigyan ng pagkain ito. Diba? Kasi, halimbawa, roronda siya, magsa-surveillance, magbibigay ng impormasyon sa'yo pagbalik. Minsan nga, binibigyan din ng pang-load dahil pantawag sa'yo, pang-text ninyo. So, pero, syempre, sasabihin nyo, uy, wag nyo po akong pangalanan. At syempre, paano maililiquidate yung mga ganon? Itatago mo ba siya sa ibang pangalan? Kasi, kumbaga, Sandro Ochona ay hindi mo pwedeng gamitin nga sa liquidation for security purposes. Sir. Ay, Andik. Pagdating kasi dun sa joint circular na yon, yung liquidation reports kasi dyan, eyes only yan ng special unit ng COA. I'm sure sworn to secrecy ang mga yan. Kung madaldal yung mga yan, hindi ka pwede doon sa special unit na yon or may sanction ka kung binubulgar mo yung mga na-encounter mo. So ako, ang paniwala ko diyan, hindi mo pwedeng itago yung identity ng recipient mo sa kahit ano-ano lang na pangalan na parang naglolokohan lang eh. So dapat pwede mong gamitin yung real name niya kasi hindi naman yan for hindi naman yan for public announcement. Hindi rin naman yan basta-basta lamang ang sino ang pwedeng tumingin. Ang alam ko, special unit yan. Tapos naka-vault pa yan. Tapos COA chairman eyes only na yan. At saka yung trabaho ng NBI at ng ibang law enforcement, hindi naman ito kapareho ng trabaho ng Office of the Vice President at ng DepEd. Hindi, correct. Kasi kung law na nga, kaya sabi ko, i-define natin para saan itong confidential fund, para saan itong intelligence fund. So, mayroon bang intelligence work na mandato ang Office of the Vice President? Wala. Mayroon bang intelligence work na mandato ang Department of Education? Wala.
Ngayon, sa confidential fund naman, ilimit pa rin natin yun. Bakit ba natin binibigyan ng confidential fund? Kasi meron din siya mga kilos na related din sa intelligence work. So dapat ayusin na lang yung batas in such a way na ang main purpose, yung intelligence work, tapos may mga nagsusupport sa intelligence work, yun yung mga confidential fund. Pero ang Department of Education at saka ang Office of the Vice President, na ang mandato ng Vice President is maghanda ka maging presidente at any time. Yun yung mandato mo. So, Spare tire, diba? Yan nga ang nakasaad sa ligang kaya nga, batas. pero ayoko nga tawaging spare tire. Merong yung sa time mo, marami kang spare time sa oras mo, maghanda ka, mag-aral ka, magpa-briefing ka kasi handa kang maging presidente at any time. Yun lang. Yun. So wala kang intelligence work na mandato. Kaya nga hindi ka dapat entitled sa intelligence fund or confidential fund. O ngayon, ano ba yung mga may intel na mga trabaho? Siyempre, mga NICA, di ba? Ano pa? Mga Law DND, enforcement. mga armed forces, PNP, yung mga ganun. Yung NBI, may mga law enforcement. Tapos stricto although mas liberal sa liquidation, hindi naman ito sobrang parang wala na, baliwala na, lokohan na lang, lokohin mo na lang, babuyin mo na lang yung liquidation mo. Hindi, seryoso pa rin yung liquidation except that ibang unit ang titingin, special unit ang titingin, mga very experienced auditors na mahaba na ang serbisyo sa gobyerno, may disiplina sa kanilang sarili, hindi madaldal, at sa COA commissioners level lamang ang supervision. So ganun na lang pong gawin natin. Tapos wag naman natin palakihin ng amount. Ang nangyari kasi nag-bloat yung amount kasi nga dahil sa hindi klaro kung sino yung mga entitled sa intelligence tsaka sa confidential, ang daming ahensya hingi ng hingi. Humihingi ng kasi kung clearly hindi siya intelligence na ahensya, humingi naman siya confidential fund. So dapat maging stricto tayo diyan. Opo. Kanina po, nakausap din po namin si dating Senate President Franklin Drilon. Ang binabanggit niya, meron daw kasing bahagi ng CIF ni Vice President, yung 125 million, na galing po kay PBBM. So sabi niya, parang may pananagutan din yung Pangulo kasi ibinaba sa pangalawang Pangulo itong nasa 125 million na pesos na CIF. Galing din sa CIF ng Pangulo. Oo. Do you share the same sentiment? Baka galing sa contingency fund yon ng gobyerno. Kaya, ang point ko, ganito yan eh. Kung humingi ka ng pera, tas binigyan ka ng pera, yung ahensya binigyan ng pera, license to ano na ba yun? License to Malverse? License to Waldas ba yun? Hindi naman yung license to Waldas, meron pa rin circular nga, joint circular na kailangan sundin na if the money given to you is in the nature of an intelligence and confidential fund, pwede mong gamitin. Pero sumunod ka rito how to liquidate kasi nga all funds in the government in-audit. Kumbaga sa mas simpleng explanation, Sen, ang issue dito ay hindi yung pagkakaroon ng CIF, ng Confidential and Intelligence Fund, kundi yung paggasta dahil nga o kung paano ginamit at kung paano ito na-liquidate. Dahil lumalabas nung na-liquidate, parang questionable yung acknowledgement fund. Oo nga, hindi nga sineryoso yung joint circular, hindi nga sinunod. Pero kung magkaroon na tayo ng batas dyan, hindi na makakahingi ang Office of the Vice President ng CIF kasi nga wala siyang intelligence work. Ang confidential funds ay pang-support lamang ito sa intelligence work. So, never ka dapat makakuha ng confidential fund kung wala ka talagang relationship sa intelligence agency. So, kung meron lang sanang klarong batas na ganyan,
hindi siya makahingi ng confidential or intelligence fund. Okay, let us say humingi siya ng additional budget at binigyan siya charge doon sa contingency fund ng gobyerno, binigyan siya ng Office of the President. O i-audit pa rin yun, pero regular audit. Mhm. So ibig sabihin hindi magkakaroon ng kaparehong safeguard na kasi nga po ang binabanggit din ni Wamil din hindi naman confidential yung confidential funds, hindi siya completely confidential because may mga Correct. nakakakita pa rin. Correct. Ano lang yun, ginamit lang ang term na yun na lower siya than intelligence fund. Intelligence fund, tapos may mga activities na tumutulong sa pag-gather ng intelligence, yun yung confidential fund. Kasi nga, wag mong i-anunsyo sa publiko kasi bulilyaso yung activity. Kasi nga, sinasabi mo na, meron kami rito safe house dito, meron kami mga hinahir na mga, na mga informant, di nabubulabog tuloy. So, yun lang yung meaning noon. Ginamit lang, for lack of a better word, hindi ibig sabihin nun na license to, dahil sa meron kang confidential fund at bawal kang tanungin tungkol dyan, license to steal, license to malverse, license to waste, para iaksaya mo. So, wag kasi nga pera nga ng gobyerno yan. Ang ating rule is, ayaw natin ng waldas sa gobyerno. So, ito mga nailatag, Senator Coco, na mga dokumento, pang-apat na testigo, pang-ilan na to sa Article 1? Parang pang-apat. Pang-apat na testigo. Si Cyrene. So, paano nakatutulong ito ngayon, Senator, doon sa paglatag ng prosekusyon ng mga ebidensya at testigo sa Article 1, no, ng sa impeachment trial? Well, ang ano kasi doon, ang essence ng Article 1 yung gamit, ang paggamit kasi hindi naman necessarily illegal o criminal or unconstitutional ang pag-grant nga ng confidential or intelligence fund. Ginawa nga practice yan. Actually, nag-bloat na nga yung, katulad ng sinabi ko kanina, nag-bloat na nga yung lumaki na masyado yung halaga niyan kasi ang dami na naghingian dahil wala tayong governing law. So, ang kailangan ipakita ngayon ng prosecution, not the grant or hindi yung pagtanggap ng pundo, kundi kung paano ginamit yung funds. And I believe ang theory ng prosecution is pag tignan natin yung liquidation, naglaro lang yung mga nag-liquidate Yung nga pangalang pinaglalagay nila doon, puro mga kalokohan lang na pangalan. Ibig sabihin nun, yung pera na aminado namang na-release, natanggap, aminado Kaya nga liniliquidate Ang gusto nila sabihin, hindi ito napunta sa tamang sa mga authorized na gagastusan ng confidential fund. So, kung hindi pumunta doon, it's either pumunta sa unauthorized na gastos or ginamit sa personal na gastos. So, yun. So, kailangan nilang daanan yung 800 plus na vouchers na yun para ipakita nga na yung mga sinubmit nila parang lokohan lang ito, naglalaro lang sila, hindi nila sineryoso yung circular. At kung Senator, meron din nabanggit kanina, no? Lumutang din yung parang ethical issue daw kung bakit kinuha ng defense panel si Attorney Michael Powa na kumbaga sinasangkot din dahil nakipag-meeting sa COA dati at kumbaga yung insider knowledge daw ay nagagamit, no, para maprotektahan or madepensahan ang Vice Presidente. Senator. Wala, pwede yun, lawyer. And then, ang gusto ko sabihin, pagdating sa turn ni Vice President, sa turn na niya mag-present ng ebidensya at sa tingin niya importante yung meeting na yun, pwede niyang gamitin si Attorney Powa as the witness na magbibigay ng information kung ano nangyari doon sa meeting na yun. Ang bawal lang naman na
na may personal knowledge ka sa kaso kung judge ka. Kung meron kang personal knowledge sa kaso, huwag ka mag-judge sa kaso kasi alam mo yung nangyari eh. So pero to be lawyer, wala ako nakikitang any conflict or any issue doon. Potential witness siya pero depende sa side ni Vice President kung importante ba yung event na kung saan siya personally nag-participate. Is it even relevant to the issues? Pwede naman kasi hindi na relevant 'yun eh. Kasi alam ko sa auditing merong mga conferences talaga 'yan eh. May tinatawag diyan ng mga exit conference eh. Kailangan talagang pag-usapan nila yung audit findings nila eh. Kasi I think, partner, Sen Coco, kaya po tinanong to ni Senator Raffy, si Raffy ba to? May point of Sen order. Erwin Raffy, I Tulfo. Oo. Raffy Tulfo. Na kaya ito tinanong po kanina kasi lumabas doon sa direct examination kay Wamil na inamin niya na nakipag-usap si Attorney Powa at si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez sa kanya na imbis na mag-release ng audit observation memo ay isang audit inquiry na lang. Kumbaga may hiniling. O parang parang dina-downgrade. Yung imbis na sitahin mo kami, yung mas maliit na pagsita. So, nabanggit niya ng witness ngayon kung sa tingin kung sa cross-examination nila, hindi naman nila nakita nilang wala naman ito masyadong kahulugan wala naman ito masyadong relevance sa kaso or kung sa tingin nila may relevance ito sa kaso, then i-present nila si Attorney Powa sa turn na ng Vice President. Pero hindi ibig sabihin nun na bawal mag-lawyer si Attorney Powa just because he was present in one of the incidents related to the case. Kasi number one, empleyado siya ng OVP. Kung hindi ako nagkakamali, OVP ba or DepEd? Empleyado siya. And then lawyer pa rin siya. Lawyer din siya siguro ni Vice President. So, allowed po yon sa akin. Non-issue po sa akin yun. Alright, siguro po abangan talaga natin kung ano pa yung mga mangyayari. Sen Coco, sa tingin niyo po ba matagal-tagal pa tong impeachment? Pang ilang day na to, sabi nyo? 13 pa lang. 13. Ang alam ko, 93 days yan eh. So, 93 minus 13. So, ilan pa? 80 days. 80 more days. So, mahaba-haba pa ito. Ibig sabihin, magkikita tayo ulit. Next week po ulit. Kinontrata na. Marami pong salamat, Sen Coco. Okay, Ingat thank po. you. Thank you.